Sa totoo lang, Miss Kay, mahirap magkaroon ng biyanang pakialamera. Lahat ng bagay ay papakialaman, bukod pa ang pagiging matapobre. Ngunit mas mahirap yata na magkaroon ng asawang mamas boy dahil kahit kailan ay hindi kanya magagawang maipagtanggol sa kanyang ina. Hindi ka talaga karapat-dapat sa anak ko. Bulyaw no ng aking biyanan. Anong akala mo dyan sa anak mo? Gold? Na hindi ko kayang iwan? Pwes, sayong-sayo na siya. Isaksak mo yung anak mo sayo. Hindi ko na napigilang sigawan ang biyanan ko. Sa puntong ito ay punong-puno na ako at gusto ko nang makawala sa pamilya nila. Idagdag mo yung anak kong matigas ang ulo. Sayong-sayo na rin. Total, ay ikaw naman ang nagpalaki ng ulo niyan. Pagdating ng araw magka-problema ka sa batang yan, wag na wag mo akong sisisihin. Yang anak mo, isaksak mo sa baga mo dahil ayoko na talaga. Suko na ako. Sobra ka na. Masyado kang matapobre. Sa susunod, ilagay mo sa saya mo yung anak mo. Dahil na rin sa problema namin ng asawa ko, ay nagawa kong makipag-chat noon sa isang dating app. Ginawa ko itong libangan sa tuwing nagkakaroon kami ng alitang mag-asawa. Sawang-sawa na akong lagi na lang silang sinusunod. Sawang-sawa na ako sa lahat ng naririnig ko sa kanyang ina. Kaya naman noon, naging sandalan ko ang chatmate kong si Lem. Hindi niya po tunay na pangalan. Sa pagdaan ng panahon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na makipagkita sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagulat na lamang ako dahil siya ay estudyante ko. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Shyla o Shy, hindi ko tunay na pangalan. Isang guro sa kolehiyo at 36 years old na. Mayroon akong anak na babae na nasa edad 13 na. Ang asawa ko naman pong si Harold ay 38 years old at isang mechanical engineer na nasa bansang Amerika nagtatrabaho. Maayos naman ang pagsasama namin ng asawa kong si Harold. Sa mga unang taon ay wala naman kaming naging problema. Mula nang ikasal kami ni Harold ay sinabi niyang doon na lang kami tumira sa bahay ng kanyang magulang. Malaki naman daw yun. Total ay lagi rin naman daw siyang nasa abroad, kaya't mas maganda na meron daw akong makakasama. Pumayag naman ako dahil nang mag-girlfriend-boyfriend pa lamang kami, ay maayos naman kung makitungo ang ina ni Harold sa akin. Hanggang sa unti-unti, nahahalata ko na ayaw niya sa akin, pati na rin sa pamilya ko. Nakakabastos na masyado na mababa ang tingin nito sa akin, pati na sa mga magulang ko. Kaya naman hindi ko rin masisisi ang aking mga magulang kapag hindi sila uma-attend sa mga mahalagang okasyon namin, lalo na kapag birthday ng apo nila. Akala ko ay magbabago noon ang pakikitungo sa akin ng biyanan kong babae nang magkaanak na kami ni Harold. Ngunit hindi pala. Dahil nang lumalaki na ang aking anak, ay kinukonsinti na ito ng biyanan ko, pati na ng mister ko. Madalas kaming mag-away ni Harold dahil sa ilang taon naming pagsasama ay hindi ko man lang naranasan na ipagtanggol ako nito sa kanyang ina. Lalo na kapag sumusobra na ito na maging ang pamilya ko ay minamaliit pa. Sa totoo lang ho, malaki ang sinasahod ng asawa kong si Harold sa abroad. Kung tutuusin nga ay pwedeng hindi na ako magtrabaho. Pero propesyon ko na talaga ang pagiging guro. Ito na ang nakasanayan ko at ayoko ring may masabi ang biyanan ko sa akin kung sakaling hindi na ako magtrabaho. Ayokong mapagsabihan niya ako ng masama. Napakaliit kasi ng tingin nito sa akin. Kakarampot lang naman daw kasi ang sinasahod ko sa pagiging guro kumpara sa anak nilang napakalaki ng sinasahod abroad. Mahirap lang din kasi ang mga magulang ko na nagsusumikap sa probinsya. Napagtapos ako ng aking mga magulang nang dahil sa pagsasaka.
Mata pobre ang biyanan ko sa totoo lang. Nakakasakal ang mga bagay na yun. Laging issue sa kanila ang kahirapan. Kesyo, umaasa na lamang kami kay Harold. Marami din kasi kaming magkakapatid. Pero never silang umasa sa amin ni Harold. Kaya kumukulo ang dugo ko tuwing nakakarinig ako ng mga ganitong bagay tungkol sa pamilya ko. Isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi ako nakikihalubilo sa pamilya ni Harold. Taong 2020 noon, nang mapagpasyahan ko ng bumukod. Isinama ko ang aking anak, pero araw-araw namang kinukuha ng aking biyanan. Lagi ko tong sinasabi kay Harold, pero ang laging sagot ng asawa ko sa akin ay hayaan ko na lamang ang bata sa kanyang magulang. Ibabalik din naman daw ito pagkatapos. Kapag ganun na ang salitaan ni Harold, ay hindi na ako nakikipag-away. Wala din namang mangyayari. Ilang beses na akong kinumbinsi ni Harold na tumigil sa trabaho, pero hindi ako pumapayag. Mas lalo kasing iisipin ng kanyang ina na ang pamilya ko ay pamilya ng mga parasite na umaasa lamang sa kanya para mabuhay. Mabuti naman sana kung kaya niya akong ipagtanggol sa kanyang ina. Ang kaso nga lang ay masyado itong mama's boy. Masama ang ugali ng mga magulang ni Harold, in short. Ang anak ko nga na babae ay minsan naiimpluwensyahan na nila. Minsan lang tong umuwi sa amin. Mas gusto niya doon sa malaking tahanan ng kanyang lola at lolo. Nung panahon na doon pa kami nakatira, sa bahay ng biyanan ko, ay pati pagpapalaki ko sa aking anak ay pinapakialaman ng mga ito. Kahit mali na ay hindi nila itinatama. Bagay na kinakagalit ko. Pero sa pagdaan ng panahon ay lumaking makalolo at lola ang aking anak. Kaya naman nang lumipat na kami ng bahay at napapagalitan ko siya ay nagsusumbong kaagad ito. Minsan pa nga ay nagtatalo pa kaming dalawa, lalo na tungkol sa mga bagay na gusto niya pero hindi pwede para sa akin at pwede sa mga magulang ni Harold. Cristel, hindi nga ako papayag na sumama ka sa mga kaibigan mo. Pagtutol ko sa kagustuhan niyang sumama sa outing ng mga kaibigan niyang mayayaman din. Kaya ako naiinis sa'yo mama eh. Pumayag na nga sina daddy at lola, pero ikaw tong ayaw naman. Singhal naman ang anak kong si Crystal sa akin. Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Dito ka lang sa bahay. Uwi ka ako dito. Kanina pa ako nakatitig sa laptop ko habang nakatunganga dito sa sala. Si Cristel ay nasa kwarto niya at umiiyak. Sino ba naman kasing matinong ina ang papayag na lamang na basta sumamang anak mo na maglakwat siya kasamang mga kaibigan niya sa resort at may mga kasama pang lalaki. Ilang taon pa lang ang aking anak. Kahit sabihin man na may tiwala sila sa mga kasama ng anak ko, pwes ako wala. Napakahaba ng chat sa akin ni Harold sa messenger ko at kung ano-ano ang sinasabi. Nagagalit sa akin. Nagsumbong na kasi ang spoiled niyang anak na hindi ko raw ito pinayagang gumala. Heto na naman po ako at sinasabo ng dakdak ng kanyang ama. Alam kong mali ang magalit sa bata dahil lang sa ganitong sitwasyon. Pero ang unfair lang talaga kasi na ginagawa ko lang naman ang papel ko bilang kanyang ina. Tapos kung makapagsalita si Harold ay para bang kasalanan ko ang lahat. Napahilot na lamang ako sa sentido ko nang may biglang nag-doorbell sa labas. Parang alam ko na yata kung sino ang naroon. Ang biyanan ko na naman. Nang tingnan ko to, ay tama nga ang hinala ko. Ang biyanan kong babae ang naroon para kunin si Cristel. Wala naman ako narinig, pero sa mga tingin ay halatang iritado siya sa akin. Malamang ay nagsumbong na rin ang magaling kong anak sa biyanan ko. Alam mo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinukonsinti mo ang anak mo, Harold. Gusto lang naman mag-swimming ng bata. Anong masama dun? Yan. Dahil sa ganyan mong ugali, lahat sinusunod mo. Lahat binibigay mo. Kaya yung anak mo naknaka ng tigas ang ulo. Ni hindi ko magawang suwayan yung nanay mo dahil palagi mo akong pinipigilan. Ako ang nanay. Pero bakit parang wala akong karapatan pagdating sa anak natin? Bakit? Dahil ikaw ang mapera? Kayo ang mapera?
Ganito palagi ang mga senaryo sa buhay ko. Kaya masakit at nakakasakit ng damdamin bilang ina at asawa. Kung minsan ay hindi ko na talaga alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Tama, ilang taon ko nang tinitiis ang ganitong buhay sa piling ni Harold, pati na sa mga magulang niya. Pakiramdam ko ay wala akong kwenta sa pamilya naming to. Kung minsan ay naiisip ko na lang maglaho, pero hindi naman pwede. Kaya kahit nasasaktan ako, kahit nanliliit ako sa sarili ko, at kahit pakiramdam ko ay tinatapakan ng karapatan ko bilang asawa at ina, ay gagawin ko pa rin para manatiling buo ang pamilya namin nila Harold. Pero hindi pala tamang maging tanga ka na lang habang buhay. Dahil darating ang panahon na unti-unti ka nang mauubos. Isang araw noon, natagpuan ko na lamang ang sarili ko in a very unusual situation. Masasabi kong unusual kasi hindi ako to. May kakaiba kasi akong napansin itong mga huling araw kay Harold. Yung feeling na parang may nag-iba sa amin. Yung pakiramdam na para bang nanlalamig na siya sa akin. Kung ano-ano ang pumapasok noon sa isip ko. Dahil malakas ang kutob kong may problema ang asawa ko. Sa tuwing kakausapin ko kasi siya, tungkol sa problema niya ay inililiko niyang usapan sa ibang bagay. Hanggang sa may nakita nga akong chat ng isang babae sa messenger niya. Pero hindi ko yun nabasa ng buo dahil saktong pag-open ko ay deleted na. Pinag-awayan namin yun ni Harold hanggang sa ilang araw itong walang paramdam sa akin. Sa paglipas ng araw, nahanap ko na lang ang sarili kong tuwang-tuwa habang may ka-chat sa isang dating app na pinatulan ko dahil sa kalungkutan ko. Oo, mali man, alam ko pero bigla akong natuwa sa kausap ko. Na-divert sa kausap kong lalaki ang lahat ng alalahanin ko kay Harold. Kuwela kasi ang ka-chat ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko tatanggapin kapag may ibang babae na si Harold. Hindi ko alam kung ano na lamang ang pangahawakan ko sa pamilyang to. Gayong alam kong pati ang anak ko ay wala ring simpatsya sa akin. Natatakot akong mag-isa. Natatakot akong maiwan. Aaminin ko, sobra akong nalulungkot noon. Hanggang sa isang araw, habang nagkakausap kami ni Harold sa messenger, nagulat na lamang ako nang may nakita akong scarf ng isang babae na nakasabit sa loob ng cabinet ng asawa ko. Dito na nag-iba lalo ang pakiramdam ko. Kaninong scarf yan? Kay Mandy. Naalala mo si Mandy? Yung anak nung kaibigan ni Mommy. Naiwan yan dito. Napadaan kasi siya dito sa tinitirhan ko last day. Anong ginawa niya dyan? Shy, natural magkakilala kami. Napadaan nga siya dito sa tinitirhan ko, di ba? Hindi ako nakapagsalita kaagad nang tumaas ang boses ni Harold. Dito na ako nasaktan. Sino ba namang hindi magsiselos? Kilala ko si Mandy. Siya ang babaeng gustong-gusto ng kanyang ina na mapangasawa niya. Mas lalo lang naging malakas ang kutob ko na may ginagawang kababalaghan ng asawa ko ng time na yon. Ayaw ko mang mag-isip ng masama laban sa kanya. Pero ito kasi ang unang pag-aaway namin ni Harold dahil lamang sa isang babae. Ewan ko ba, pero sadyang malakas ang instinct kong may ibang babae na ang asawa ko. At siguradong sigurado ko na doon na ito natutulog sa tinitirahan niya. Dito na ako sinapian ng kalandian ko, Miss Kay. Yung kachat ko sa dating app na lalaki ay doon ko binuhos ang atensyon ko. Naging mas close kaming dalawa sa chat. Naging open ako sa kanya, lalo na sa mga problema ko sa pamilya. Hanggang sa unti-unting napalapit na ang loob ko sa lalaking yun. Hindi ko napapansing nagsisimula ng mahulog ang loob ko kay Lem. Hanggang sa isang araw, niyaya niya akong magkita kami sa isang mall. Isang friendly date daw at meeting na rin. Ilang araw nang hindi kumukontak sa akin si Harold noon. Hindi rin ako kumontak sa kanya. Sa totoo lang, dumating na talaga ang araw na hindi ko inaasahan. Ang araw kung saan napagod na akong maging matatag, maging mabait na asawa, at maging mabait na ina, at lalong-lalo na
maging mabait na manugang. Nakakapagod din pala. Gayong pareho silang mag-ama ko na walang pakialam sa akin. Dumating yung time na pumayag akong makipagkita kay Lem. Gulat na gulat ako noon, Miss Kay. Dahil ang Lem na ka-chat ko sa dating app ay ang isa sa mga estudyante kong isang engineering student na graduating. Profile ba naman kasi niya isang cartoon at ako naman ay yung nakatalikod sa sunset. Nakaramdam ako ng awkwardness nang dahil sa nangyaring pagkikita naming dalawa. Dumating na kasi kami sa punto, Miss Kay, na nagiging intimate na kami sa mga chat namin. Minsan ay nagsisend ito sa akin ang half body niya at ako rin naman. Minsan nga ay napupunta na rin sa pilyong usapan ang mga chat namin. Kaya naman hiyang-hiya talaga ako nang magkita kami sa mall. Akala ko pa naman ay kaidaran ko lamang ang ka-chat ko. Pero ang loko, matagal na palang alam na ako ang ka-chat niya. Akala ko noon ay titigil na kaming dalawa. Pero ang lokong estudyante ko ay walang kadala-dala. Sa totoo lang, gwapo si Lem at matangkad. 6 foot at isang varsity player ng school na pinagtatrabahuhan ko. Mayaman ang pamilya ni Lem. Ang alam ko sa edad ni Lem ay may mga pagmamiari na siyang negosyo. Oo, negosyante ang batang yun at maraming pera kahit nag-aaral pa lamang. Pero walang napapabalitang girlfriend si Lem sa school. Gusto ko sanang itigil na noon ang lahat. Pero sa tuwing nalulungkot naman ako at kailangan ko ng kausap, ay si Lem ang natatakbuhan ko. Kaya hindi pa rin natigil ang pag-chat naming dalawa. Makulit din kasi to. Tawag ng tawag at gusto ay palagi kaming magka-video call. Sa totoo lang, Miss Kay, hindi naman kasi halata sa edad ko ang itsura ko. Sabi nga ng ilan, parang nasa 25 pa lang daw ako. Maliit kasi akong babae at baby face. Sa school nga ay napagkakamalan pa rin akong college student. Maputi din akong babae at kung kilala niyo po ang artistang si Ella Cruz, doon ako nahawik. Mas lalo pang lumalim ang relasyon naming dalawa ni Lem. Hindi ko na nga alam kung paano ito titigilan. Ang paggawa ng ganitong bagay ay nakaka-addict pala. Hanggang sa niyaya ko ni Lem na may gagawin kami sa video call. Apo, Miss Kay, may nangyayari sa amin ni Lem through video call. Sanay naman ako sa ganun dahil madalas ay ganun ang nangyayari sa amin ni Harold noon. Noong mga panahong mainit pa ang relasyon namin at wala pang lamat. Hindi ko inaasahang liligaya ako na hindi ang asawa ko ang kasama ko kung hindi ang estudyante ko. Nakakahiyaman pong sabihin pero nangyari talaga ito at dito na nag-umpisa ang lihim naming relasyon ni Lem. Masaya, sa totoo lang, for the first time ay na-feel kong special ako. Hanggang sa nagsimula na akong mahulog sa kanya, kinikilig na ako sa mga banat niya. Noong una ay sa ganitong paraan lamang namin pinupunan ni Lem ang init ng katawan. Ngunit sa lumaon ay mas naghahangad pa kami o ang aming katawan ng mas higit pa. Hanggang sa tuluyan ko na ring naibigay ang sarili ko sa kanya. Isang araw noon sa school, ginabi na ako dahil sa napakaraming activities namin. Papalapit na kasi ang graduation nila. Medyo madilim na nung nagliligpit ako ng mga gamit para umuwi. Hi, Ma'am Shai, bungad sa akin ni Lem. Napangiti lamang ako dito. Lumapit ito sa akin. Hindi ka pa pala nakakauwi? Tanong ko dito. Nagulat na lamang ako nang bigla ko nitong halikan. Mabilis lang yun. At yun ang una naming kiss ni Lem. Lem, nasa school tayo, ano ba? Mamaya may makakita sa atin. Sabi ko sa kanya. Ano ka ba? Sinigurado ko naman na walang makakakita. Ang ganda mo ngayon ah. Sus, nambola ka pa. Nagsasabi lang ako ng totoo. Akin na yung dala mo. Salamat.
Uuwi ka na ba? Tanong nito. Oo, gabi na rin eh. Ihahatid mo ba ako? Oo naman. Ikaw pa ba malakas ka sa akin eh. Sige. Antayin mo na lang ako sa labas ha. Kukunin ko lang yung bag ko. Uwi ka ako dito. Pagdating namin sa kotse nito, ay isang halik pa ang ginawad nito sa akin. Hindi ko alam pero para akong bumalik sa pagkadalaga noon. Masyado akong kinikilig. Uwi na tayo. Doon ka na muna sa bahay ko siya eh. Ano? Gulat kong tanong dito. Sige na please, para naman makasama kita. Nakaramdam ako ng kakaiba noon. Nakakamiss yung ganung bagay sa totoo lang. Ang tagal ko nang hindi naranasan ang ganito dahil hindi naman madalas na umuuwi si Harold. Pumayag ako noon sa gusto ni Lem. Kaya nang gabing yun ay dinala ko ng estudyante ko sa bahay niya. May sarili kasi itong bahay at doon may nangyari sa amin. Paulit-ulit, buong magdamag. Hindi ko na naisip kung mali ba yun o tama. Isa lang ang nasa isip ko ng mga oras na yun. Masaya ako. Umaga na nung makauwi ko ng bahay. Hinatid ako ni Lem. Wala roon ang anak kong si Cristel dahil nandun to sa lolo at lola niya. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy kami ni Lem sa ginagawa naming kalokohan na para bang hindi ko man lang naiisip kung ano ba ang kahihinatnan ng lahat ng to. Hanggang sa isang araw, hindi na umuuwi sa bahay si Cristel, kaya naman nagpunta na ako sa bahay ng biyenan ko. Kahit alam kong hindi kami magkasundo ng anak ko, ina pa rin niya ako. Kaya naman pumunta ako sa kanila. Pagdating ko doon ay wala si Cristel. Nasa mall raw to, kasama ang tita niyang bunso ni na Harold at dalaga pa. Gabi na noon, pero nasa labas pa rin si Cristel. Kapag nasa bahay ko kasi ito ay hindi ko talaga siya pinapayagan. Ang pagpunta ko rito ay para sana sa anak ko. Ngunit nagulat na lamang ako sa mga pinakitang larawan sa akin ng biyenan ko. Mga picture ng asawa ko na may kasamang babae. Si Mandy. Tama nga ang ihinala ko. Pero instead na ako ang kampihan nila, ay tila batuwang-tuwa pa ang mga ito dahil nararapat daw ang babaeng yun sa kanilang anak. Hindi kagaya ko na umaasa lamang daw kay Harold at pati ang pamilya ko ay damay na naman. Hindi na ako nakatiis nun, Miss Kay. Sinumbatan ko ang biyenan kong babae. Sa sobrang panliliit ko sa sarili ko, wala na akong pakialam kung ano pang mangyari. Sa kauna-unahang pagkakataon, nataasan ko siya ng boses. Sa wakas, nagawa ko ring lumaban. Alam mo ba kung anong pinagsisisihan ko? Wika ako dito. Pinagsisisihan ko ang araw na pinakasalan ko ang anak ninyo. Pinagsisisihan ko na naging biyenan kita. Sabi ko dito. Ha? Hoy, babae. Sasabihin ko kay Harold ang lahat ng sinabi mo ngayon sa akin. Papauwiin ko si Harold para hiwalayin ka na ng tuluyan. Wika nito. Talaga? Gawin mo. Anong akala mo sa anak mo? Isang gold? Masaya pa nga ako eh. Alam niyo kung bakit? Dahil mabubunutan na ako ng tinik. Pagod na ako. Pagod na ako sa pagmamanipula mo sa buhay ko. Anong tingin mo sa amin, hampas lupa? Nabuhay ako at ang pamilya ko nang wala si Harold sa buhay namin. Dahil kahit kailan, hindi ang anak mo o kahit ikaw ang nagpakain sa pamilya ko. Sa totoo lang, masakit ang nalaman ko tungkol sa asawa ko. Sobra akong nasaktan. Pero amanos na rin naman kami ni Harold. Akala ba niya, siya lang ang marunong magkaroon ng kabit? Ako rin naman, parehas lang kaming dalawa. Nagasakit ako noon sa sobrang kalungkutan. Na-depressed kasi ako. Nadala pa nga ako ni Lem sa ospital. Mabuti na nga lamang at hindi ako iniwan ng lalaking tinakbuhan ko sa panahon ng kalungkutan ko. Shy, hindi mo dapat sila hinahayaang tapakan ka na lamang ng ganun. Wika ni Lem sa akin. Paano ng anak mo niyan? Hayaan mo na lang ba siya roon? Kilala ko ang anak ko, Lem.
Hindi sanay yun sa hirap, kaya malabong sumama sa akin yun. Tsaka mahirap ako, Lem. Wala akong kakayahang labanan sila. Walang-wala nga ang sahod ko kumpara sa kanila. Kaya kanila inaapi dahil pumapayag ka lang na gawin nila sa'yo yan. Hayaan mo na, Lem. Tapos naman na eh. Masaya na nga ako eh. Sa wakas nakahinga na ako. Maghihiwalay na rin kami sa wakas ni Harold. Malungkot na niyakap na lamang ako ni Lem. Kapag sa akin, di mo mararanasan ng ganyan. Hindi ko hahayaan na sakta ng pamilya ko ang babaeng mahal ko. Natawa na lamang ako sa sinabi ni Lem. Duwag yung asawa mo, alam mo ba yun? Napaka-mamas boy. Magsama sila ng nanay niya. Dahil kapag hiwalay na kayong dalawa, liligawan na kita. Mas lalo pa akong natawa sa sinabi niya. At least, meron pa rin naman akong Lem na palaging nasa tabi ko at hindi ako iniwan. Umuwi nga ng Pilipinas si Harold. Kinausap pa ako nito. Kasalanan ko raw kung bakit nagalit sa akin ang mami niya. Kaya naman hindi ko na naiwasan na magsalita sa kanya. Alam mo, yan ang mahirap sa'yo, Harold eh. Lagi mong pinaniniwalaan ng nanay mo. Kaya alam mo kung anong pinagsisisihan ko sa buhay ko, Harold? Yun ay nung pakasalan kita. Nagalit si Harold sa akin noon at umalis. Pagkatapos, nagharap kami sa korte. Sinunod nito ang nanay niya. Lumipas ang ilang buwan na matamlay ako. Pero sa lahat ng ito ay naging kasama ko si Lem. Hindi ko sinabi sa pamilya ko ang lahat ng nangyari. Ako na ang umalis sa bahay namin ni Harold. Hindi ako humingi ng katiting na salapi sa conjugal property namin dalawa para ipamukha sa kanila na hindi ko kailangan ng pera nila. Sa paglipas ng taon, Miss Kay, ay unti-unti ko pong nahanap ang sarili ko. Sa tulong ni Lem ay nakapagpatayo ako ng sarili kong negosyo habang patuloy ako sa pagtatrabaho sa school bilang full-time teacher. Sideline ko ang maliit kong negosyo na unti-unti rin namang lumalago. Para akong nabunutan ng tinik. Para akong isang ibong nakalaya sa hawla. Naging mas masaya ako sa buhay single ko. Habang si Lem ay ganun pa rin ang relasyon namin. Naroon pa rin kahit na nagtapos na siya sa kolehiyo. Ewan ko ba sa batang yun? Kay gwapo-gwapo at matalino, pero heto at nakadikit pa rin sa akin kahit na mas matanda ako sa kanya. Hindi man lang maghanap ng batang babae na babagay sa kanya. Lagi ko ngang sinasabi sa kanya na kung sakaling ma-inlove siya sa ibang babae, ay walang problema sa akin yun. Isang bagay ang natutunan ko sa pagsasama namin ni Harold. Hindi ko dapat hinayaan noon na pakialaman ng kanyang mga magulang ang pamilya namin. Dapat sana ay naging mas matapang akong harapin ang biyanan ko. Hindi ko dapat hinayaan ang sarili kong tapak-tapakan ng mayayamang kagaya nila. Dahil sa mata ng Diyos, pare-pareho lamang tayong tao. Wala akong pinagsisisihan, Miss Kay, sa mga nangyari sa buhay ko. Hindi ko pinagsisisihang kumabit sa estudyante ko at hindi ko pinagsisisihang naghiwalay kami ni Harold. Sa ngayon, ay nararamdaman ko kung paano maging malaya sa unang pagkakataon. Noong Disyembre, araw ng Pasko, nagulat na lamang ako nang biglang tumating sa apartment na tinitirahan ko si Cristel. Namimiss niya na raw ako. Nangihingi ng sorry at sinabing babalikan niya ako pagdating ng araw. Masayang-masaya ako nung pinagdiwang ko ang Pasko dahil nag-aayos kami ng anak ko. Hindi na ako nagtanong pa ng tungkol sa kanyang ama, pero sinabi pa rin nito sa akin na nasa Amerika na daw ito kasama si Mandy. Masaya na akong nalaman na hindi ako kinamumuhian ng anak ko at mahal ako ni Cristel. Pinakilala rin pala ako, Miss Kay, na kasintahan niya. Pinakilala rin pala ako ni Lem, Miss Kay, na kanyang kasintahan sa kanyang ina at panganay na kapatid na magbasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakanobyo.
Lagi nga nilang binibiro ito, natatanda na lamang itong dalaga. Naniniwala ako sa sinasabi nilang kung may magsasarang pinto, may bintanang magbubukas para sa'yo. Sa ngayon, nakatagpo ako ng biyanan na hindi matapobre. Ito ang kwento ng buhay ko. Nagmamahal, Teacher Shyla.